Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at ang lahat ng bagay ay para sa Kanya. Pag po sinabi natin lahat ng bagay, nilikha para sa Kanya, lahat ng bagay ay para sa Kanya. Ibig sabihin, lahat ng nakikita natin, yung katabi mo, yung mga bagay sa mundong ito, ay nagmula sa Diyos at para sa Diyos. Maliwanag po doon. Ang lahat ng bagay ay pagmamayari ng ating dakilang tatay sa langit. In all the generations na nagdaan mula sa Old Testament, yung mystery na sinasabi din which is the Holy Spirit, ay dumating sa pamamagitan ng Panginoon at nananahan sa atin ngayon sa lahat ng pinilit at tumanggap sa Panginoong Jesus. No? And nung tinanggap natin si Jesus Christ sa ating buhay, siya ay pumasok sa ating buhay at siya ngayon ay nananahan sa ating buhay. In this three nights, mapag-aralan natin that Jesus is in us, Jesus is with us, and Jesus is for us. But now we are talking about that Jesus is in us. And we have a background naman about sa in, na ibig sabihin in the Greek word is en, na fixed position siya. No? We are fixed, naka-fix tayo sa position natin kay Kristo because Jesus is in us. Simulan ko po sa isang kwento, yung nais kong sabihin po sa inyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. I want you to tell the story about the movie na napanood ko sa Netflix. At bagong movie lang siya, pamasko, because I love Christmas. Every day nagsa-celebrate ako ng Christmas. Kahit hindi Pasko, nakikinig ako ng mga Christmas songs. Bakit? Kasi iba yung nafe-feel mo yung essence ng Christmas because Christmas gives me hope. Ganon, yung love, peace, lahat na mabubuti because ang reason kasi but may Christmas tayo is because it's all because of Jesus Christ, di ba po? Kaya I love Christmas. Now, yung ano po na to, ang istorya ng Jingle Jangle na ito, may isang great inventor, then hindi ko na mapakaba na, yung great inventor na nakawan siya ng invento niya. Then napunta yon sa apprentice niya. Then after that, namatay yung asawa niya. Kaya yung something na nasa utak niya, kasi sa pag-invento niya, meron niyang physics ganon na kinakalculate niya through his mind lang na nakikita niya sa ere yung formula. Then nawala yon nung nabigo siya. Tapos ngayon, nandun yung apo niya na kumbaga namana yung ganong talent niya na nagko-compute sa pamamagitan ng utak niya na nakikita niya sa hangin yung kino-compute niya. Then ito na yung favorite kong part. Nung kinanta niya na yung song na The Square Root of Impossible. Kaya square root kasi may kino-compute nga siya. Tapos nasabi niya sa sarili niya, siya yung formula. Siya yung solution sa problem na sinosolve nila. And then, ayun, kinanta niya. Sa chorus nun, ang chorus nun, it's so possible, watch me rise above my obstacles. Now, watch me become who I'm so supposed to be. Of the possibilities. Yan. Don't tell me it's so far to go. I know that I'm unstoppable because the square root of impossible is possible in me. So yung kanta na yon talagang dineclare ko sa akin na Lord, salamat po na although kinakanta niya to, but iba yung context na nag-reveal sa akin. Through yung revelation na, kasi kapag nanonood ka, you have the Spirit pa rin, lives in you. Kaya kung ano yung, sabi ko that night, hindi aksidente na bakit ito yung gusto kong panoorin. Kasi nangusap sa akin yung Panginoon na akmang-akma sa gusto kong, kumbaga yung tanong ko sa buhay ko, yung makakapagpalakas sa akin. And God told me that it's so possible. Kaya masasabi ko na, watch me rise above my obstacles. Di ba katulad nung kay Peter, lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Si Jesus, lumakad nga sa ibabaw ng tubig, ng bagyo, di ba? The obstacles is yung bagyo, tapos yung malalaking alon, but Jesus rise above the storm. Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig, lumakad siya. Then, watch me become who I'm supposed to be, oh the possibilities. Don't tell me it's too far to go. I know that I'm unstoppable. Because the square root of impossible is possible in me. Everything is possible in us.
Bakit posible ang bagay, lahat ng bagay sa atin? Bakit? Bakit naging posible? Because we have Christ in us. Jesus is in us. I want to tell you that we have to turn our impossibilities to possibility. Lahat ng imposible sa paningin natin ay posible sa Panginoon. Kapag may gusto kang isang bagay, kung sasabihin mo na gusto kong maging ganito, kaso, tanggalin na natin daw yung kaso sa buhay natin. Kung may gusto kang isang bagay, dapat makita natin sa ating mga mata, sa pagpikit natin, na nasa atin yung bagay na yun. At kapag nakikita natin yung bagay na gusto natin sa pagpikit natin ng ating mga mata, ibig sabihin hindi malabo na mangyari yun. Nagigets po natin? Kasi kung sa pagpikit natin, hindi natin nakikita, paano pa sa realidad, di ba? Kaya nga may isang nagsabi na, when you visualize it, you will materialize. Kung yung nakikita natin, makita natin ito na magiging material or makikita natin sa physical na bagay. Now, once again, turn your impossibilities to possibility. Instead of saying to yourself that impossible, imbis na sabihin natin sa sarili natin na impossible, sabihin natin sa ating sarili na I'm possible. No? Instead of saying impossible, sabihin mo I'm possible. Dumating ako sa punto na parang bumagsak ako. Nawala yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Ang pangarap ko talaga maging sundalo, pero ayun, hindi ako natanggap. Parang imposible na magkaroon ako ng magandang buhay. Impossible to have a better life. It's impossible to be a great leader or a teacher nung bumagsak naman ako sa exam. But the truth na sinabi sa akin ng Panginoon, sabihin mo sa sarili mo, I'm possible to have a better future. I'm possible to be a teacher, a great leader. I'm possible, nasama ka pa pala dito, to be a governor. Next po. It is not impossible. Because of Jesus who is in me, I'm possible to be what God wants me to be. I'm possible to have what God wants me to have. Jesus is the great thing I had in my life. When you have Jesus, you have everything. Because everything you have came from God above. Kaya simula bata ko, yun lang yung inaano ko I have Jesus, so that's why I have everything. Diba, kaya ko po binasa yung naunang verse kasi pinakilala doon kung sino si Jesus. At sinabi doon, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng Panginoon. At ang lahat ng bagay ay para sa Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pagmamayari ng Panginoon. Kaya walang imposible sa Panginoon. The reason why Jesus came here for us, because He gives us the salvation, He gives us the power over the works of the enemy, and especially He gives us the Holy Spirit na namumuhay sa atin ngayon. That's why Jesus is in us. That's why nasasabi natin that Jesus is live within us because of the Holy Spirit. Now, the square root of impossibility is possibility in us.